Nagiinit na naman ang tensyon sa pagitan ng Malaysia at Pilipinas at ang dahilan, walang iba kundi ang matagal ng pinagtatalunang teritoryo ng Sabah. Ayon sa gobyerno ng Pilipinas, kanila raw talaga ang Sabah habang todo tanggi naman ng Malaysia at sinasabing wala silang karapatan dito. Pero ngayon may biglang pasok na panibagong player sa issue, Spain. Ayon sa mga report, mukhang sumusuporta pa sila sa Pilipinas sa pag-claim ng Sabah. So ang tanong, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit nakikisali ang Spain? At may posibilidad ba na lumala pa itong alitan na to? Stay tuned dahil iisa-isahin natin to at babalikan ang kasaysayan. Pero bago tayo tuluyang sumabak, huwag kalimutang i-like, mag-share sa video na ito. Ngayon, balik tayo sa simula. Ang Sabah, isang resource-rich na state sa isla ng Borneo, ay matagal nang pinagtatalunan ng Malaysia at Pilipinas. Nagsimula ang issue noong 1878 nang ipinaupa ng Sultan ng Sulu ang Sabah sa British North Borneo Company. Sabi ng Malaysia, permanenteng lease yun, parang benta na rin. Pero sabi ng Pilipinas, temporary lang yon at hindi binenta. Noong 1963, sumali ang Sabah sa Malaysia matapos ang isang referendum na sinupervise ng United Nations. Ayon sa report, mas maraming taga-Sabah ang bumoto na sumali sa Malaysia. Pero hindi kinilala ng Pilipinas ang resulta ng botohan na yon at hanggang ngayon sinasabi pa rin nila na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Sabah. Sa kasalukuyan, Malaysia ang may kontrol sa Sabah pero taon-taon nagbabayad sila ng maliit na halaga sa mga tagapagmana ng Sultan ng Sulu. At dahil dito ang tingin ng Pilipinas ay, aba, kung nagbabayad pa kayo ng renta, di amin talaga yan. Ayon sa Malaysia, hindi raw sila tatanggap ng kahit anong claim mula sa Pilipinas. Kamakailan, ilang opisyal ng Malaysia, kasama na ang Prime Minister na si Anwar Ibrahim, ay maring tumutol sa kahit anong hamon sa kanilang pagmamay-ari sa Sabah. Naglabas pa ang Malaysian Foreign Ministry ng opisyal na protesta na nagsasabing walang basehan at hindi katanggap-tanggap ang claim ng Pilipinas. Sabah ay integral part ng Malaysia. Walang ibang gobyerno ang may karapatang makialam. Dapat igalang ng Pilipinas ang international law at mag-focus na lang sa pagpalakas ng ugnayan sa halip na buhayin pa ang lumang issue. Dagdag pa nila, handa silang ipagtanggol ang kanilang soberanya kahit anong mangyari. Military move. Nagpakita na rin ng lakas ang Malaysia. Dinagdagan nila ang military presence sa Sabah at nagsagawa ng naval exercises para magpadala ng malinaw na mensahe. Non-negotiable ang Sabah. Sa panig ng Pilipinas, hindi naman nagpapahuli ang Pilipinas. Ilang mambabatas at opisyal ang vocal sa pagsasabing iligal ang pagkontrol ng Malaysia sa Sabah. Ayon sa kanila, may malalim na kasaysayan at legal na basehan ng Pilipinas sa pag-claim nito. Sabi nga nila, hindi naman talaga isinuko ang Sabah. Inupa lang ito, kaya hindi ito legal na parte ng Malaysia. Ayon sa mga tagapagmana ng Sultan ng Sulu, may legal na karapatan pa rin sila sa Sabah. At ang taunang bayad ng Malaysia sa kanila ay nagsisilbing patunay na hindi talaga pagmamay-ari ng Malaysia ang Sabah. Sa katunayan, umabot na sa legal na aksyon ang Pilipinas laban sa Malaysia at kamakailan lang, nanalo ang mga tagapagmana ng Sultan ng Sulu sa isang malaking kaso sa European Court na nag-utos sa Malaysia na magbayad ng bilyong halaga bilang kompensasyon. Pero imbes na maresolba ang issue, lalo lang lumalim ang alitan ng dalawang bansa. At dito na pumapasok ang mas interesting na parte. Ang dating kolonyal na mananakop ng Pilipinas, Spain, ay umuugong na di umano'y sumusuporta sa claim ng Pilipinas sa Sabah. Pero bakit nga ba? Ano ang makukuha ng Spain sa pakikisawsaw sa issue na ito? Posibleng historical obligation. Dahil dating sakop ng Spain ang Pilipinas, maaring nararamdaman nila ang responsibilidad na suportahan ang kasaysayan ng kanilang dating kolonya. May ilang Spanish legal experts na nagsasabing may mali sa kasunduan noong 1878 sa pagitan ng Sultan ng Sulu at British North Borneo Company at maaaring gamitin ito ng Spain bilang punto para mas lumalim ang diplomatic at economic ties nila sa Pilipinas. Kahit wala pang direktang aksyon ng Spain, na bahala na ang Malaysia. Ayon sa mga opisyal, ang pakikialam ng ibang bansa ay maaaring magdulot ng destabilization sa rehiyon. So ang tanong, totoo bang susuporta talaga ang Spain o isa lang to sa tinatawag na diplomatic posturing? Ngayon, ano kaya ang pwedeng mangyari pagkatapos nito? May ilang possible scenarios. Scenario 1, itaas ng Pilipinas ang kanilang claim na posibleng mauwi sa diplomatic standoff laban sa Malaysia. Scenario 2, palakasin pa ng Malaysia ang military presence sa Sabah para pigilan ang anumang hakbang mula sa Pilipinas. Scenario 3, lumalim ang involvement ng Spain
at posibleng makialam bilang mediator sa negosasyon ng dalawang bansa. Scenario 4, dalhin ang usapin sa International Court para magkaroon ng legal na ruling. Kahit on paper lang ito maresolba, pero ang isang bagay na malinaw, hindi pa tapos ang issue ng Sabah. Parehong panig, Malaysia at Pilipinas ay mukhang hindi bibitaw sa kanilang posisyon anumang oras sa ngayon. At kasabay ng tensyon sa Sabah, naglabas na naman ng protesta ang Malaysia laban sa bago at pinirmahang maritime laws ng Pilipinas dahil sa mga overlapping claims sa South China Sea. Ayon kay Deputy Foreign Minister Muhammad Al-Amin, ang protestang ito ay kasunod ng reklamo rin ng China sa parehong batas ng Pilipinas. Partikular na tinutukoy dito ang Maritime Zones Act at Archipelagic Sea Lanes Act na ayon sa Pilipinas ay para sa pagpapalakas ng kanilang maritime claims at pagprotekta sa teritoryo. Pero ayon sa Malaysia, may binanggit daw sa mga batas na yon ang tungkol sa Sabah na bahagi raw ng claim ng Pilipinas at hindi nila ito palalampasin. Sinabi ni Al-Amin sa kanilang parliament, magpapadala kami ng protest note ngayong araw para muling ipahayag ang aming commitment sa pagtatanggol sa soberanya ng Sabah at ng kabuuang teritoryo ng Malaysia. Noong 2019 pa lang, naglabas na ang Malaysia ng strongly worded statement na nagsasabing, hindi namin kikilalanin ng anumang claim sa Sabah. Anumang pahayag na nagpapahiwatig ng mga makalumang claim ay ituturing na hindi kaibigan ng Malaysia. Kahit matagal nang tahimik ang issue ng Sabah, may mga pa-eksplosibong banat pa rin online at sa politika, gaya na lang ng naging Twitter feud ng ilang Malaysian diplomats na patuloy na nagpapaalala na nariyan pa rin ang tensyon. At ngayon na may formal protest na ulit mula sa Malaysia, malamang na muling magiging sentro ng atensyon ang isyung ito sa ASEAN diplomatic relations.